kwento ko sa'yo before. Ang hindi nilang nila sinabi, Toyota naman yun, hindi nilang nila sinabi kasi kapag natapos ang hearing, hindi sila naguhulog. Bakit nila huhulugan? Wala nga. Ang tanong doon, kanino daw mapupunta yung pera? Kailangan mapupunta lang ang pera sa bangko. Bakit? Sa bangko lang. Bakit meron na ba kayong client na ganyan nangyari? Hindi mismo naming client yun. Nag-apply lang siya sa amin, tapos ganun yung nangyari sa unit niya. Nakibalita kasi humingi kami ng tulong kay attorney kung anong gagawin. Dahil nga, walang-wala na siya, kasi galing siya sa scam. Tapos ang sabi namin ganun, sige sir, iano ko. Ako maawain ako. Nilapit ko kay attorney. Tapos lahat ng nangyayari nung nasa pool yung mga client na tinangay. Kasi ang nangyari sa unit niya, merong kumausap sa kanya na parang pinadamahan siya. May lechonan sila, lechonan. Ngayon sabi niya, gusto niyo ba sir kumita? I-rent ko yung unit niyo. E di, unang araw, binigyan siya agad ng pera. Pangalawang araw, pinadama nga, nirent na naman. Pangatlo, may dalang mga contract. Sabay sabi na, sir, baka gusto mong i-rent yan, pero iba na ang gagamit. Pero may monthly kayo na abot sa ganito. Nagbigay pa ng cheque yun. Nung nagbigay pa ng cheque yun, wala naman, tumalbog. Tapos yung unit hindi na rin. Ang mali lang nung client na yun, inalok niya yung pinsan niya. Kasi nga binayaran siya. So, ang sabi doon, pinadama lang sila. Binayaran siya. Nung binayaran ng unit, ngayon nagbayad siya ng 8 months. Kaya ang mahal din ng rush at saka ng BIOS. Ngayon, may nagturo sa kanya na sabi, i-report nyo, ni-report nga. Ngayon, nung ni-report nila yun, sabi niya, baka pwede mo ko tulungan. Di ba, that time, client na namin si attorney, matagal na. Ma'am, ano ba gagawin nito? Nag-apply siya din doon sa Kerry. Nag-apply siya. Yung sa Kerry dati na parcel, yung sinabi ko sa'yo na niloko ko ng partner ko doon kasi hindi ako yan lang pesos per biyahe. Ang dami kong pinasok ng mga yun. That time na yun, Kuya Gob yun. Inano ko rin kay Kuya Gob, tulungan natin to. Paano ba yung ganito, ganyan? Tapos, wala rin, hindi rin ako. Kasi ang sabi nila, ganito, tinanong kung saan yung mga lugar, kung saan yung mga ganito. Tapos na nalaman ng ni Gob, ayun nga, ganito ang gawin mo. Makipagtulungan ka dun sa mga natakbuhan ng unit at nirent na unit. Alam ni Kuya Gob yun. Tapos sabi niya that time, yun nga, inano nila sa bangko, pinagawa ng report, pero yun nga ang sabi, hindi pwede kasing malaman na, ewan ko kung sino nagturo na hindi pwede malaman na pina-rent or binenta or ganyan, kasi pag may money involved, hindi daw talaga yun. Ngayon kung wala, tapos tinangay, as in carnapping ang lalabas nun. Ang mangyayari nun, hindi na siya, natigil yung hulog niya. Hindi na siya naghulog. So din silang yun, mababan ka sa dealer. Kasi umaten siya ng mga hearing, at the same time, ang tagal niya nang hindi naghulog, hindi na rin siya tinatawagan ng bangko kasi nga, nakapag-report na siya. Ngayon, nag-usap kami ni James, sabi kung gano'n, ano ba to, paano naman ako makakakilos ng ganyan? Kailangan ko pa mag-apit, imbis na para sa mga anak ko yung pera. Alam nga naman, iwanan ko din sa ere si Kuya. Dahil aminado naman, hindi lang ako may mali, din siya, alam naman natin, narinig naman natin. Tapos nga, sabi ni Jay, buti nga daw, mabait yung owner. Mabait naman, wala naman akong masabi kasi hindi sila yung tipo na, hindi, ano mo yun, yung naghaharas ba? Ang katunayan, sabi pa nga ng owner, tsaka yung asawa, tulungan na lang